Yes. She is from Morocco. More than 2 years kaming magkarelasyon. Sabi nila sa Islam, it is prohibited or forbidden to have a relationship with someone like yung magjowa. For me, it is not. Why? Hindi ka papasok kasi dun sa situation na yung mga sensitive topics. Yung makikipagtalikan kayo na hindi naman kayo kasal. That is prohibited and forbidden in Islam. But having a jowa or magkakajowa ka to know each other, yes, it is. Hindi naman masama yun. Why? Kilalanin niyo munang bawat isa. Because if he's a Muslim, this is a well-known fact that even children know about. It is totally prohibited for a man to take a girlfriend, and it's totally prohibited for a girl to take a boyfriend. This goes totally against Islam. Sinabi ko na din na sana balang araw hindi ka magbago. Kasi sa totoo lang, karamihan ng social media influencer o sino man na may nagso-social media na nagkakaroon ng followers, kapag umakit yan, kasama din ang ulo na umaakit. No? Hindi lang followers ang lumalaki, bagkus pati ulo lumalaki. Kaya lagi ko minsan sinasabi na followers lang lumaki, wag ang ulo. Kaya minsan pwede mo subukan ng tao sa fame, pwede mo subukan ng tao sa pera, ay doon mo siya talaga makikilala. So naway gabayan siya ng Allah, gabayan tayo, bigyan tayo ng malinaw na pag-unawa. Assalamualaikum, welcome again. Alam ko long time no see, na busy lang sa pag-aaral at exams siya sa pagtuturo online. So na-restrict din yung page ko kahapon lang bumalik after 2 months. At alam mo, busy sa pag-update sa pamilya ko, halos 2 months. Walang balita tungkol sa Gaza, huwag yung kalimutan. Free Palestine sama sa inyong prayers ng mga kapatid natin doon. So patungkol lang dito sa video na isang social media influencer na dati ko nang in-interview. So alam ko madadamay ako dito dahil may mga tao minsan na ang mindset porket ginawan mo ng video noon o may interview ka noon sa kanya. Sa future, pag nagkasala yung tao na yun o nagkamali o let's say naligaw, ay madadamay ka doon dahil porket in-interview mo. Alam mo yun, yung tipong gano'n na may in-interview akong tao na napakabait, mabuti pa siya. Tapos sa bandang huli baka siya yung naging masama. So, bakit ako madadamay doon kung ang interview ko sa kanya noon is yung panahon na hindi pa naman siya ganun, di ba? Nagets yun. So, alam ko madadamay pa rin ako sa topic na ito. Dahil sasabihin na ng iba, si Ibrahim Casey, di ba in-interview yan? Tapos, dati naman, hindi naman siya ganun, di ba? Yung tao na yun. Alhamdulillah, buti na lang at marami na din ustad na nagsalita patungkol sa topic na ito, ang jowa sa Islam. Dahil kung saan, dati yung nag-post ako ng ganyan, yung ako lang ang nagpo-post palagi ng about sa topic na ito. Nagmumukha akong masama. Ako pa yung tinitira ng mga kapwa ko pa mismo na Muslims. Karamihan sa kanila. Mamaya explain ko yan kung bakit. So, punta muna tayo about sa in-interview ko naman siya noon is, itong tao na itong influencer na tuturo ng Arabic sa online. Ang interview ko sa kanya is about naman sa language, sa Arabic, paano siya natuto. Hindi lang yung Fusha na classical Arabic, pati yung Khaliji, yung Lahja dito, yung dialect na ginagamit sa Gulf. So, yun na interview ko sa kanya is about Arabic language. Hindi naman siya Sharia or about anuman na batas ng Islam. Okay? So, by the way, magtataka bakit ngayon nakaganito malamig po dito. Umaga pa lang na 8 o'clock, nasa 16 degree ngayon dito. Pero masilaw kaya kailangan mag-shades. Ngayon, patungkol dito sa may ginawa siyang video na about sa pag-amin niya kung na dati siya may karelasyon, ganyan, Arabiana, hindi na nga dapat pinubuksan nakaraan mo na kung wala naman aral na ibibigay. No? Saan baka ito ay pinatawad na ng Allah tapos na-share mo pa. No? Kung wala naman din talaga matutunan yung mga tao doon kung bakit mo siya shinare. Isa pa, yun nga, nakukuha ko naman din yung punto niya na ibig sabihin daw, hindi naman daw bawal ang boyfriend-girlfriend para sa kanya. Lalo't hindi naman kayo nagsasama, di ba? Para sa punto niya na nagigets ko, ay hindi naman kayo nagsasama. So, piniem ko na lahat-lahat. Hindi pa rin, let's say, nakinig at sinasabi pang ito ay opinion ko at yun ay opinion niya. Parang biglang natawa na opinion siya. Khali kala opinion ko anong raayo yung opinion mo na ito ay hindi manggagaling lamang sa opinion natin, opinion mo. Ako nga dito, hindi ko na di-discuss dito yung patungkol sa scholars natin kung anong sinabi nila about sa jowa. Ilalagay ko na lang tong link or copy-paste ko lang to sa baba na kayo na mismo magbasa sa Islam Q&A sa isang scholar natin dito patungkol sa boyfriend-girlfriend. Kahit kay Sheikh Qasim Al-Hakim lang kung gusto yun ng English. So malinaw dito kahit sa isa sa verse sa Quran, sa chapter 4, Surah An-Nisa, ayah 25, verse 25. Mababasa mo doon kahit sa tafsir ni Ibn Kathir, sa explanation ng ating mga scholar. Let's say kahit mag-asawa ka ng isang lalaking Muslim, pwede mag-asawa ng mula sa mga Hudyo at Kristiyano. Pero pag siya ay yung nagzizina,
no, nag-adultery na babae, kumukuha ng boyfriend, girlfriend, ay hindi nga natin pwede asawahin. Dito kahit sa mga sa translation na mga basa mo, they should not be chaste, not adulterous, nor taking a boyfriend or a girlfriend. So, andito yung mga explanation ng ating mga scholar at hindi manggagaling sa opinion mo, opinion ko. Napakalinaw na hindi nga pwedeng lumapit. So, yung punto niya na, kumbaga, online naman, gano'n na din yun di ba? Yes, hindi tayo magmamakalinis na yung nga lang mag-chat tayo hindi maharam or something, di ba? Karelasyon mo, kahit sabi mo pa LDR yan, di ba? Matagal ko na sinabi na huwag kang papasok sa mga ganitong khalik yani al-mawdu yung about sa Arabic lang. Huwag kang pumasok. La tadkhul yani al-mawdu anil Islam, yung mga topic about Islam, huwag mong pasukin. Sinabi ko na sa kanya matagal na. Huwag yung pasukin yung mga Sharia law na walang sapat na kaalaman. Andun lang yung kaalaman mo sa Arabic, sa grammar, sa linguistic, tayyib, khalik, dyan sa topic lang na yan, sa linya na yan. Kaya kahit ako, kahit da'iya, isang preacher na ang trabaho din lang namin is i-translate lang yung binigay ng scholar kung ano yun. May mga tanong ka about Islam, about sa Salah. Ang kukunin lang din namin explanation is yung sa scholar at ibibigay lang sa'yo. Yun lang din ang trabaho na isang preacher. Hindi manggagaling sa kanyang sarili. So, pero ganun pa man, mas gusto ko pa rin din mag-focus sa Arabic language. Kasi ito, kahit magkamali ka, mababawi mo pa. Sample, yung ba na sabi ko na ito ay ta. Bukas, pwede ko pang bawiin. Sabi ko nagkamali ako. Yung ba is yung may tuldok pala, isa lang sa baba. At yung ta, yung dalawang tuldok sa taas. Yes, itong Arabic is parte din ng Islam. Pero at least it is a language na kapag nagkamali ako sa alphabet, nagkamali ka sa vowels, ay mababawi mo pa. Unlike ang Sharia law, batas ng Allah ay delikado. Magbigay ka dyan na walang kaalaman basta-basta. Unlike yung language, mababawi mo pa pag nagkamali ka. So, yun ang sinabi ko matagal. Ito ang problema Yung nag-PM ito sa akin noon, napakabait na tao, masyaallah, wala din ako masa. Pero alam ko na kasi sa umpisa minsan ganito talaga tayo. Sinabi ko na din na sana balang araw hindi ka magbago. Kasi sa totoo lang, karamihan ng social media influencer o sino man na may nagso-social media na nagkakaroon ng followers, kapag umakit yan, kasama din ang ulo na umaakit. No? Hindi lang followers ang lumalaki, bagkus pati ulo lumalaki. Kaya lagi ko minsan sinasabi na followers lang lumaki, wag ang ulo. Okay? So yun ang matagal kong sinabi noon sa kanya, pero ito na nga. No? Kaya ito sa totoo lang, malapit na ako maabutan. Makikita mo, yung bang palapit pa lang sa maaabot niya yung dami ng followers ko, tignan mo ano nangyari. Nagkakaroon na ng sariling pag-desisyon, sarili ng opinion, hindi na din nakikinig, at hindi na din nagbabasa ng message, no? Unlike dati. Ng tao talaga minsan nagbabago. Kaya minsan pwede mo subukan ng tao sa fame, pwede mo subukan ng tao sa pera, ay doon mo siya talaga makikilala. So, naway gabayan siya ng Allah, gabayan tayo, bigyan tayo ng malinaw pag-unawa. At yun, sinasabi ko lang sa inyo na hindi porke ginawa ko ng video yung isang tao, ay sa bandang huli agree pa rin ako sa mga kanyang pagkakamali at mananahimik ako. So malinaw sa atin, sa Islam hindi pwede. So patungkol sa mga hindi Muslim nanonood, bakit masyadong parang conservative o yung mga Muslim, bakit bawal ang jowa, something ganun. Ma-share ko siguro yung paliwanag ko sa ibang video patungkol yung kay Mufti Mick na niyakap niya yung anak niya, Ahmad Aver. So tawag dito, medyo related yung masasabi ko doon na about sa paano namin iniingatan ang aming kababaihan, kaya bakit bawal ang boyfriend-girlfriend. Hindi bukod sa ito ang batas ng Allah, ay makikita mo yung wisdom na paano namin iniingatan ang aming mga babae. Na hindi sila basta libre na pwedeng kunin lang sino na lalaki dyan. Kung mahal talaga ng magulang niya ang anak niyang babae, ganyan to iniingatan. Hindi siya free na pwede lang jowain dyan tapos ma-break tapos sinira ng pagkababae. Alam mo yun? Nagets mo yun, di ba? So, inshallah, ma-explain ko yun doon. Maraming salamat sa inyo. Pakishare po ito. At naway magbago itong tao na to. Alam mo, stick lang doon sa linya. Kung saan ka marunong, doon ka lang mag-stick. Huwag mo nang pasukin mga bagay na hindi mo linya. Kahit nga mismo si Prophet Muhammad, peace be upon him, lagi yung hinihinga. Ya mo kalibal ko, sabit kalbi ala dinik. O, turn off the heart, patatagin mo ang aking puso sa iyong din, relihiyon. At pagkakataon na din to, na makapagsalita ako patungkol dito, na kung saan ibabalik ko yung dating mga tumira sa akin na mula about sa topic na ito. Take girlfriends, because I have a friend who does not believe in that. This is most likely your friend is not a Muslim, because if he's a Muslim, this is a well-known fact that even children know about. It is totally prohibited for a man to take a girlfriend, and it's totally prohibited for a girl to take a boyfriend. This goes totally against Islam. And saying that this is permissible when in the Quran we are prohibited from marrying Christian women if they're taking boyfriend-girlfriend relationship. So this shows you that this is mentioned in the Quran and it's totally
prohibited and haram. It's totally prohibited in Islam to touch the hand of a non-mahram woman, someone who's not related to you. To touch her hand, the Prophet says, it's best for you to be stabbed in your head with a needle of iron rather than to touch a woman. That's not permissible for you, let alone have a boyfriend-girlfriend relationship, dating, going out, etc. So definitely this is not permissible, and Allah Azza wa Jal knows best.